Breaking news po ito mga kababayan. Nako po, Orly Gutesa bumaliktad. Itinuro si Marcoleta at Mike Defensor na utak sa kanyang pag-witness kay Martin Romualdez. So dito mga kababayan, talagang umani ng matinding reaksyon. Pati yung kanyang mga kasamang marin, talagang umalma dito. Sinabihan si Orly Gutesa na taksil sa bayan. Dito mga kababayan, yari. Ngayong araw na ito, lalaya si Marcoleta. Talagang magwawala sa galit ito mga kababayan. Dahil idiniin na si Marcoleta ay gumagawa-gawa ng kwento. Nako po mga kababayan, panoorin po natin ang pasabog ng News 5. Ito po ang balita mga kababayan ko. Yari kayo. Talagang wala ng hustisya. Kung sino pa yung nagtatanggol sa katotohanan at katwiran, sila talaga ang nadidiin. Mas matimbang talaga ang maleta dito sa gobyerno ni Dayunyor. Nako po mga kababayan ko, saan ka nakakita? Sinong maniniwala sa iyo, Orly Gutesa? Isa ka pa namang sundalo na ipinagmamalaki mo na kahit anong mangyari, hindi ka babaliktad. Papanig ka sa katwiran at katotohanan. Pero ngayon mga kababayan, talagang bumaliktad na. Isipin nyo mga kababayan ko, mamaya ipapakita ko yung mga sinasabi ni Orly Gutesa yung video. Pakinggan muna natin mga kababayan ko. Binawi ng dating security aide ni Zaldico na si Orly Gutesa ang kanyang testimonya kaugnay ng mali-maletang pera lord. Ito mayan, hindi raw totoo na nag-deliver siya kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pinilit lang daw siya na magsinungaling. Sa bagong sinumpaang salaysay, sinabi ni Gutesa na pinilit daw siya ni Senators Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na magbigay ng testimonya laban kay Romualdez. Kapalit daw ito ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Dagdag pa ni Gutesa noong September 24, 2025, dinala siya sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado. Doon daw niya nakita si Defensor at ang manugang nitong si Mark. May inihanda raw na affidavit si Mark para kay Gutesa. Ang problema, ayon kay Gutesa, may mga nakasulat doon na hindi niya personal na nakita. Kabilang na umano yung paghahatid niya ng mali-maletang pera kay Romualdez. Ayan mga kababayan ko. Yawa na si Gutesa. Dati yabang-yabang kahit anong mangyari. Itataya ko ang pagkamarin ko. Hindi ako babaliktad, lalaban talaga. Para ito sa bayan, pero ngayon mga kababayan, para sa maleta. So ngayon po mga kababayan ko, nako eto na. Marcoleta nagsalita na. Mga kababayan ko, sa nangyaring ito. Orly Gutesa umamin na itinuring mastermind sina Marcoleta at Mike Defensor sa maleta issue. Grabe na mga kababayan ko. Ito na sinasabi natin. Matindi ka, Gutesa. Breaking news, bumaliktad na talaga si Gutesa. Binawi umano ni Orly Gutesa ang affidavit na binasa niya sa Senate Blue Ribbon hearing. Ayon mismo kay Gutesa, si Mike Defensor umano ang gumawa at nag-type ng kanyang affidavit gamit ang laptop. Ang umano'y kapalit ng 150 million at educational scholarship para sa kanyang mga anak. Ngunit matapos siyang gamitin sa hearing, sinabi ni Gutesa na tila iniwan na lamang siya ni Marcoleta at Defensor. Ginamit lang ako. Dito rin umusbong ang tanong kung bakit tila mas kabisado ni Coach Marcoleta ang nilalaman ng affidavit kay Gutesa mismo nung September hearing. Naku po mga kababayan ko, ito na sinasabi natin. Gagawin talaga lahat ng mga kawatan para idiin si Marcoleta at Defensor. Ito po mga kababayan, panoorin po natin. Ito po. Pakinggan nyo po itong salaysay ni Gutesa. Ngayon sasabihin mo, hindi totoo? O ito. Manatili ka muna nakatayo kasi nanunumpa ka.
Ayan na, mga kababayan ko. Pakinggan po natin. Paki-raise yung right hand. Yeah. Yawa Do you talaga. swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Ayan na, mga kababayan. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina ako Ayan, dito mga kababayan, may pasabog na si Marcoleta. Pakinggan po natin. ay nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito. At wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. O nakita nyo mga kababayan ko, voluntaryo niyang ginawa yung kanyang salaysay. Wala pong nagtuturo sa kanya. Pero ngayon mga kababayan, bumaliktad na. Sinasabi niya dito, kapalit ng 150 million para idiin si Tambaluslos, kapalit ng scholarship ng kanyang anak. So ngayon mga kababayan, marami pong nagdududa na talagang si Orly Gutesa wala ng kredibilidad. Kasama po ng 4 na Marines na nagsasabi na hindi raw totoo ang kanilang mga salaysay laban kay Tamba. Ngayon naman si Orly Gutesa para idiin si Marcoleta at si Mike Defensor. So ngayon mga kababayan, talagang pinagdududahan na itong si Gutesa. Isipin nyo mga kababayan, ano yung ibabayad ni Marcoleta? Diba? Puro nga donasyon yung kanyang mga pinangkampanya nung eleksyon. Tapos ngayon magbabayad ng 150 million? Papangakuan ka ng scholarship ng iyong anak? O tignan nyo mga kabayan yung salaysay niya. Tapos babawiin mo na hindi totoo ang mga sinasabi mo laban kay Tambaluslos? Yawa! Ito po, ipinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? Para sa pusong kumakayo, Ayan, nung pagkakataon na yun mga kababayan, talagang ginawan po ng mga issue ni Ping Lacson para gawin na itong si Gutesa ay gumagawa-gawa ng kasinungalingan at kinasuhan po ng fraudulent yung pagsisinungaling at pagpeke ng pirma doon sa kanyang affidavit. So ngayon mga kababayan, yung mga Marines na kasama ni Orly Gutesa talagang umalma dito. Sabi po, trinidor mo ang taong bayan. Brave 14, Walter Manalansa. Isiniwalat ang kasinungalingan ni Orly Gutesa sa pagbaliktad ni Gutesa. Scripted. Nako po, pinasinungalingan ni Walter Manalansa, isa sa mga kasapi ng tinaguriang Brave 14 matapos ang kontrobersyal na pagbawi ng affidavit ni Orly Gutesa. Sa kanyang panawagan, binigyan diin ni Manalansa na halata o manong scripted ang mga salitang binibitawan ni Gutesa. Anya, kung tunay ang sinasabi nito, bakit kailangan pang basahin mula sa papel? Binabatikos din niya ang umano'y impluensya ng pera sa desisyon ni Orly Gutesa na nagdudulot ng pagkadismaya sa mga taong bayan na patuloy na naghihirap, lalo na ang mga nasalanta ng baha na hanggang ngayon ay lubog pa rin ang mga tahanan. Dagdag pa ni Manalansa, hindi maluloko
ang sambayanan sa mga pagbabagong posisyon ng ilang personalidad, ang pagbawi ng testimonya ay tinuturing niyang pagtataksil sa bayan, lalo na't may mga aligasyon ng maletang pera na naihatid sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Sa kabila ng lahat, nanindigan si Manalansa na ang katotohanan ay hindi matatakpan. Anya, pinagtaksilan ninyo ang sambayanan, ngunit hindi nyo maluloko ang taong bayan. Ayan po mga kababayan ko, yawa itong si Gutesa. Sana hindi ka karmahin, hindi ka habulin ng konsensya. Tapos si Marcoleta pang ididiin mo sa kasi Mike Defensor, yawa ka, sabi ng mga kasama niyang Marines. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. O ayan mga kababayan, siya daw ay magsasalita dahil hindi niya gusto na mapasama yung mga susunod na henerasyon ng kanyang saling lahi. Gagawin daw niya ito para sa bayan. Itong kanyang revelasyon na pagbubulgar sa katiwalian dahil po sa mali-maleta na kanyang mga dinideliver sa mga politiko, maski dito kay Tamba, talagang totoo. Ito ang kanyang unang salaysay. Yawa si Gutesa. Magkanong maleta? Magkano ang isinungalngal sa mukha mo? Yan ang sabi ng kanyang mga kasamang Marines. Niloko mo, pinagtaksilan mo ang taong bayan. Bakit ka bumaliktad? Halatang scripted ang sinasabi mo. Kaya ngayon, yawa ka. Yan ang sabi ng mga taong bayan dito. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. O ayun, 4 pala anak mo. Ba't hindi ka nanindigan? Gaya nung 4 na sundalo na Marines na bumaliktad na rin dahil inoferan ng 20 million hanggang 25 million na supalpal sa kanilang muka para baliktarin ang kanilang mga salaysay. Tapos ngayon nakatakip ang kanilang mga muka. Sabi nga ni Baligod, kayong bahala dyan. Sana hindi kayo batuhin ng kapitbahay nyo ng bato, ng kamatis at itlog. Sana hindi nyo pagsisihan sa huli kasi hanggang sa ika-100 na saling lahi ng inyong pamilya, kayo ay kakarmahin, kayo ay hahabulin ng taong bayan. Pumaldo kayo at talagang nagpabayad kayo. Nagpapalaki lang pala kayo ng presyo. Umabot daw ng 5 million, 10 million, aba, hindi pa bumabaliktad. 15 million, 20 million, aba, nung ikinasa 25 million, aba, bumaliktad na.
dahil nga po sa 25 million na pabuya sa kanila, ituro lang po na baliktarin ang kanilang salaysay sa kanilang unang salaysay sa mali-malitang ninakaw ng mga politikong ito. So ngayon po, aba si Gutesa, magkano kayang maleta ang binayad sa'yo? Yan ang sabi ng mga Marines na galit mga kababayan. Isinanla mo ang iyong kaluluwa. Pati si Marcoleta, sinasabi mo na siya ang mastermind at si Mike Defensor at pinilit ka, sila ang gumawa ng affidavit mo at ituro si Tamba. Hala, kaya ang sinasabi ng kanyang mga kasama na Marines mga kababayan. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin ng aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. O dito, paiyak-iyak pa mga kababayan. Paluha-luha pa. Pero kung naka-naka, bumaliktad ka. Sasabihin mo, inamin mo na pinilit ka lang ni Marcoleta at Mike Defensor para siraan si Tambaluslos. Yawa! Nasaan ang dignidad ng isang Marines? Nasaan ang dangal at katapangan ng isang sundalo? Bakit mo pinagtaksilan ang bayan mo? Pinagtaksilan mo ang kapwa Pilipino mo at pumanig ka sa mga buwaka ng inang ito. Yan ang sinasabi ng mga kapwa niya sundalo mga kababayan na nananatiling tumitindig sa katwiran. Tignan mo si Marcoleta, hindi nila magipit, hindi nila mapatumba, hindi nila mapasuko. Anong ginawa nila? Kinasuhan, ginawa ng kaso, hanggang makulong. Yan ang ginawa ng mga bataan ni Junior. Yan ang ginawa ni Pinky. Yan ang ginawa ni Ituplok. Mga nadadawit sa anomalyang flood control na ito. Tapos ngayon ikaw bumaliktad na. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Galit na galit kay Orly Gutesa. Yawa, sabi oh. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkos ang gusto ko lang maiayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Jollibee Spicy Chicken Joy. It's spicy-licious. So yan mga kababayan, yung kanyang pahayag na talagang taas noon niyang sinasabi na totoo ang kanyang mga salaysay noong panahon ni Marcoleta para maging testigo laban sa nangyaring pagnanakaw at ituro ang mga salarin. Yawa na Gutesa, anong nangyari sa'yo? Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Ay, Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos.
Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. O yan mga kababayan, yung John Paul Estrada at Tiksay, hindi na makita. So dito yung mga komento mga kababayan, ngayon na bumaliktad na siya, ito. Tignan nyo po mga kababayan. 25 million ang binigay ni Tamba. Nako po, ano ba talaga ang totoo, Gutesa? Bakit ka bumabaliktad? Yawa ka. Talagang ibinenta mo ang kaluluwa mo. Pinagtaksilan mo ang bayan mo. Paano naman ang mga biktima ng baha? Trilyones ang ninakaw. Pero ngayon, bumabaliktad ka nung una. Sinasabi mo na para sa bayan at para sa pamilya mo. Dahil nakokonsensya ka na. Ang mga pera pala na dinadala mo ay galing sa nakaw. Yawa. Yan ang sinasabi mga kababayan ko. Malaki kasi offer. Banker kayo naman. Nako po, malaki daw offer ni banker. When money talk, yawa. May abiso na ba ang emergency rally for transparency and accountability? Hala ka. Kumontra pa ka bukong-buko ka na nga Nako po, hehe, natauhan si Gutesa. Nako, mga tangalista ito. Dahil yan ang totoo, sinasabi niya lang ang dapat. Nako, mga bayaran, mga troll ito. Yawa na, Gutesa, anong nangyari sa'yo? Talagang bumaliktad ka para sa pera. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 O at isipin pinipilang mo. ni Mark at ni Paul. O isipin nyo mga kababayan. O ngayon, ito po, tignan nyo ha. So yan yung kanyang mga sinasabi. O tignan natin ito, mga kababayan ko. Tignan nyo pong pasabog ni Jesus Duque. Check natin. Talagang walang maniniwala dito kay Gutesa. Isipin nyo mga kababayan, bigla-biglang bumabaliktad. Yawa. O ito ha. 1983. Pinaslang si Ninoy. Kitang-kita ko yung struggle mo, Mr. President. Matagal ko nang Ito po. Ngayon ko lang gagawin. Ito pang isang epal. Mukhang may saltik na. Ang lakas mag-drip ni BBM at saka ni Claire Castro. Desperado na ang prosecution. O check natin ito mga kababayan na may Ayaw magpatalo. Ha? Yung check natin ito. papanood yung taong ito. Ngayon, para ipaliwanag sa mga Pilipino kung bakit bumaha ang Luzon. Hirap na hirap kang kumbinsihin ng mga Pilipino na may ginagawa ang iyong pamahalaan para maresolba ito. At bakit naman kami maniniwala sa iyo? Sa una mong zona, sinabi mong naggawa ka ng 5,500 flood control projects na pagkatapos ng 1 linggo ng iyong zona, binaha ka agad ang Metro Manila at sinisi mo ang kung ano-anong bagay para lang mapagtakpan yung flood control na yan. O yan, nasan na ba yung sinasabi niya Noy dito? Aquino sa Manila International. Ang nagmamahal sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sabay-sabay tayo Saan na yung kanyang sinasabi manawagan dito? sa airport. Kitang-kita ko. Grabe ano? Matagal ko nang ngayon ko lang gagawin to ha. Eto pang isang epal, ayaw magpatalo. Mukhang may
Kanito? Ang lakas mag-trip ni BBM at saka ni Claire Castro, no? Desperado na ang... May ginagawa pa ba yung... Nasaan na ba yung video niya, mga kababayan? Matindi ang dinaranas na pagbaha dyan sa Pikon na pikon si Pastor Abante. Ayan, mga kababayan, ituloy na lang natin yung pasabog ni itong si Orly Gutesa na walang bayag. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito... Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na... Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na akong... Hindi ko makita na putol na siya. So yan, mga kababayan, tapos itinuturo na si Marcoleta na siya ang mastermind. Mga kababayan, naniniwala ba kayo? Nako po, Senador Marcoleta may pasabog na. Nako, lalaya ngayong araw. Nako, susugurin itong Gutesa na ito. Susugod sa Senado. Sana, totoo yan, mga kababayan ko, nalalaya talaga si Marcoleta. Nakita nyo naman, mga kababayan, yung mga nagsasalita, yun yung mga ginigipit. Yun yung mga nakukulong. So ngayon, yung mga tunay na magnanakaw, aba, walang nangyayari. Walang kaso. Iniisa-isa na nila. Si Robin at Bongo, may warrant of arrest na raw. Galing ICC. So ano na? Baka yung 14 na Marines, baka bumaliktad rin, mga kababayan, nagpapataas lang ng presyo. Baka kagatin nila pag umabot na ng 50 million ng isa. O tandaan nyo po ito, baka offeran sila ng 30 million hanggang 40 million, babaliktad na rin yung 14 Marines. Kawawang Pilipino, pinagnanakawan. Naghihirap na sa baha. Pero yung anomalya, pinagtatakpan lang, kinalimutan na. Ang ginagawa talagang gigipitin yung mga nagsasalita ng totoo, pinababaliktad, binabayaran. Okay na humusga, mga kababayan ko. For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. I-like at i-share nyo po, mga kababayan, ang gigigil na ako. Kailan tayo makakakuha ng hustisya para kay Marcoleta? Nakakaiyak po ito, mga kababayan. Nag-iimbestiga lang, hinahanap ang katotohanan para pagsilbihan ng bayan, pero siya ang ginipit at kinulong. Nakakaawang Pilipinas. Napapalibutan tayo ng mga kurakot at mga demonyong magnanakaw. Baha-baha na sa Pilipinas, mga kababayan. Kalikasan na ang nagbubulgar ng kanilang mga katarantaduhan. Kailan tayo makakakamit ng hustisya para sa bayan? Para bumalik ang kapayapaan sa ating bayan? Pag si Marcoleta na at si Sara, ang presidente at vice president, yari kayo. Magtago na kayo. Yan lamang po ang ating bahagi, mga kababayan. Mabuhay po.